verse 1 hanggang 5 po. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami ngayong araw sa tulong po ng iyong banal na Espiritu na maging malinaw ang mga salitang pag-aaralan po namin ngayon. At kayo po ang magpaunawa at magabot sa aming mga puso na maging malinaw at bigyan niyo po ng kapangyarihan ang iyong mga salita na ipapangaral ngayon. At tulungan niyo po ang bawat isa na mag-focus kami sa mga salitang pag-aaralan namin. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Verse 1 po, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang Romans chapter 5 po, ang isa sa pinakadetalyadong argumento tungkol sa katiyakan ng mananampalataya sa kanyang kaligtasan. Sa verse 1 and 2 po, sinasabi ni Pablo ang tatlong konsekwensya ng pananampalatayang ito. Una, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos. Ang mananampalataya, dati war sila ng Diyos, kaaway niya ang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa pananampalataya kay Hesukristo, meron na siyang mapayapang ugnayan o relationship sa Diyos. Kapag tinuloy mo ang pagbabasa, gagawing malinaw ni Pablo na sa verse 9 and 10 ng chapter na to, gagawing malinaw ang hindi mananampalataya ay kaaway ng Diyos. Alam ko po, nakakagulat ito, ngunit yon ang sinasabi ng Diyos tungkol sa isang hindi pa sumasampalataya kay Jesucristo. Pangalawa, ang mananampalataya, mayroon na siyang access sa biyaya ng Diyos. Yung salita pong biyaya o grace, ito po yung expression ng pag-ibig ng Diyos sa mananampalataya na hindi man talaga deserving sa grace na to, sa biyayang ito. Ngunit ibinigay ng Diyos freely sa kanila ang biyayang ito. Pangatlo, ang mananampalataya mayroon pag-asa na makakapiling niya ang Diyos sa langit. Mayroon siyang hope. Yung salita pong pag-asa sa ating panahon, sa panahon natin, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero ang pag-asa na to na pinag-uusapan natin, tiyak ito na mangyayari. Ang salita pong hope o pag-asa sa Bible, tiyak po ito. Tiyak ito. Dahil nakasalalay ito sa katapatan ng Diyos, kaya tiyak po ito. Pagkatapos sabihin ni Pablo ang mga bagay na yun, sisimulan niya ang verse 3 ng mga salitang hindi lamang yon. Ibig sabihin, bukod sa tatlo na yon,
may karagdagang pangkatibayan na ang mananampalataya ay tiyak na pupunta sa langit. Tiyak yon. Ano ang katibayan na ito? Ito po ang sagot. Ang tunay na pananampalataya kapag dumaan sa matinding pagsubok ng pagdurusa, hindi lang mananatili, kundi lalo pang titibay. Ang pananampalataya na hindi mo maaasaan pagdating ng pagsubok ay hindi totoong pananampalatayang Kristiyano. Ang tunay na pananampalataya, hindi ka bibiguin dahil sa pangako ni Hesukristo sa bawat mananampalataya. Ang sabi niya, kahit sa anong paraan, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang mga kahirapan, pagdurusa at pagsubok na ito maaaring karamdaman sa iyong katawan o isang problema, personal relationship, maaaring kahirapan sa buhay, maaaring problema sa iyong pamilya, at mga disappointment, isali mo pa rito yung mga kalamidad o kung minsan mga simpleng bagay lang. Katulad ng naipit ka sa traffic or nasiraan ka ng sasakyan. Anumang bagay na mahahamon ang iyong pananampalataya sa kabutihan at kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay pwede nating ilagay sa kategorya ng pagdurusa at pagsubok. Ayon kay Pablo, kapag dapat daw magalak ang mananampalataya dahil sa mga pagdurusang ito. Dahil para sa isang mananampalataya, ang mga pagdurusang ito, matitrigger daw ang mga sumusunod na kadena at reaksyon. Una, ang mga pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang sabi sa verse 3, kapag dumating ang isang mahirap na pagsubok, ang mananampalataya po, alam po natin ito, maaari siyang mag-complain sa Diyos, maaaring mag-inakit siya sa Diyos, pero alam din po natin na hindi mananatili yon. Itutulak siya ng mga pagdurusa sa Panginoong Jesucristo. Magsisimula siyang manalangin, magpo-focus siya sa salita ng Diyos, magpo-focus siya sa kasapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, hihingi siya ng sapat na kalakasan upang mapagtagumpayan niya ang mga hinaharap niyang pagsubok. Dati-rati, hindi man siya interesado sa salita ng Diyos, hindi man pumapasok sa isip niya ang Diyos, kundi tuwing worship service lang, tuwing nakikinig lang siya ng sermon or Sunday school, pero this time, meron na siyang napakaigpit na focus sa salita ng Diyos. Ibig pong sabihin, ang pagsubok ay very good sa kanyang buhay espiritual. Nagkakaroon siya ng intimate fellowship sa Diyos, kumakapit siya ngayon sa Diyos, at gusto niyang manatili sa lugar na yon para bang palaging nasa tabi niya ang Diyos. Ang mga pagsubok, binibigyan po tayo ng correct picture ng ating sarili. Nare-realize natin na hindi man pala tayo talaga malakas gaya ng iniisip natin dati. Kaya natututo tayong sumandal sa kasapatan ng Diyos. Sa kalagitnaan ng iyong pagdurusa o pagkatapos nito, marirealize mo, ang Diyos pala ay parat sa iyo talaga. Na ikaw ay anak niya at ama mo siya.
nagkakaroon ka ng karagdagang assurance. Tumitibay ka at natututong magtiyaga o magtiis. Yun ang una. Pangalawa, ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Ang sabi po sa verse 4, ang pagtitiis ng pagpapatibay. Ang ibig sabihin, nagbubunga ito ng karagdagang katatagan. Merong isang sundalo dati, marin siya, nasabak siya sa isang digmaan at naikwento niya yung mga kasamahan niya dati na unang beses na masabak sa digmaan. Yung iba, umiiyak sila. Yung iba, nangangatal sa takot. Yung iba, hindi makagalaw. Pero yung old-timer na may karanasan na sa digmaan, mas kalmado sila at mas focus sila sa ginagawa nila. Bakit? Dahil galing na sila ron. Meron na silang karanasan. Kaya yung karanasan po, nagdudulot ito ng katatagan sa kanila. Kung ang pananampalataya ay dati nang nasubok sa pamamagitan ng matinding pagdurusa, ibig pong sabihin, tested na ito, proven na kapag ang pananampalatayang yon nasabak muli sa isang pagdurusa, mas anda na yon. Hindi lang dahil may karanasan na siya, kundi dahil rin sa subok na niya ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Pansinin niyo po ito. Kung wala yung unang kadena ng pagdurusa, hindi siya aabot sa katatagan na to. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Ang pangatlo po, ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa o mabuting pagkatao. Ang sabi sa pangalawang bahagi ng verse 4, at ang pagpapatibay, ibig sabihin, ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Sinasabi ng Diyos sa iyo, sa pamamagitan ng Scripture, sa pamamagitan ng Bible na anak ka niya, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Na binarayan ni Kristo ang lahat ng iyong mga kasalanan sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, wala ka ng utang na kasalanan sa Diyos. Naniniwala ka mula sa puso na Christian ka, ngunit ngayon, sa pamamagitan ng pagdurusa, binigyan kanya ng karagdagang katiyakan na talagang anak kanya, na interesado siya sa iyo, kaya kanya sinishape sa wangis ng ating Panginoong Hesu Kristo. Hindi mo marirealize na ganun siya ka-interesado sa iyo, malibang dumaan ka sa mahirap na sirkumstansya ng iyong buhay. Hinding-hindi. Better Christian ka ngayon dahil sa mga pagdurusa. Mas tiyak ka ngayon kung sino ang Diyos at mas tiyak ka na anak ka ng Diyos at ang pag-asa mo na makikita ang kalwalhatian ng Diyos, ibig sabihin, makakapiling mo siya sa langit, lalong tumibay. Ngunit paano natin alam na tiyak ang pag-asa na to? Paano natin alam? Ang sagot po nasa verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ibig pong sabihin, taglay po ng bawat mananampalataya ang Espiritu Santo. At pagdating po sa chapter 8, kung wala sa iyo ang Espiritu Santo, sasabihin po ni Apostol Pablo na hindi ka Christian. Ang dahilan kung bakit hindi po tayo
binibigo ng ating pag-asa ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yung pag-ibig natin sa Kanya, kundi ang pag-ibig niya sa atin na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit. Yung salita pong ibinuos, hindi ko po alam paano ko i-describe ito, kung gaano po ito kalalim. Ang picture po nito, merong isang tuyong lupa, dahil sa matinding init at tagtuyot, nagkabitak-bitak ito at bumuos ang isang malakas na ulan. At yung lupa, naging sariwa, lumambot ito. Ganito po ang picture ng ibinuos. May kasabihan po ang mga Kapampangan dito na kapag matagal na tagtuyot at bumuos ang matinding ulan, ang sabi po ng matatandang Kapampangan, mi pasnoing gabun. Mi pasno ka, yung po ang picture ng ibinuos para itong waterfalls. Ito raw ang pinakamataas na uri ng katiyakan ng mananampalataya na siya nga ay anak ng Diyos. Ang katulad nito ang Romans 8:16. Ang sabi dito, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu, tayo'y mga anak ng Diyos. Spirit to Spirit, ang Holy Spirit mismo, kinakausap ang iyong kaluluwa na ikaw ay anak ng Diyos. Ito raw ang mataas na katiyakan ipaparamdam ng Diyos sa iyo na sa Kanya ka at Siya'y sa iyo. Sa ating pong pagtatapos, kapag inabutan ka ng kamatayan na hindi pa sumasampalataya kay Hesus Kristo, ang lahat ng iyong mga kasalanan ay babayaran mo sa walang hanggang kaparusaan sa impyerno. Dahil ang bayad po sa kasalanan ay kamatayan ng walang hanggan sa impyerno. Ano po ang dapat gawin? At kung malugod mo siyang lalapitan mula sa iyong puso, sa tunay na pananampalataya, malugod kanyang tatanggapin. At ang kamatayan niya sa krus, ito lamang po ang sapat na bayad para sa ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Kung gaano po ito katiyak ang mga pangako nyo sa amin. Tulungan niyo po kami na patuloy na maging malinaw ito sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na magdepende palagi sa aming Panginoong Yesus. Dahil sapat po ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na maingatan namin ito sa aming mga buhay at may pamuhay namin na naayon po sa iyong mga kalooban. At sa pagsasaluhan po namin ngayong tanghali, sa pagkain na araw-araw pong ipinagkakaloob niyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga kabutihan at sa pagkain nito na pwede naming ma-enjoy na magkakapatid. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen.